Ayan, pagka meron mohon na ganito, usually, eto siya. Ito yung start ng property line. So, apat yung dinidivide niyang property niya nito. Isa, property 1, then property 2, then property 3, and then property 4. Alright, so ayan, great morning guys. No? So, may nag-inquire sa atin na previous client natin before. And nagtatanong siya ulit ng lot only dito sa Ciudad de Quezon. So, Ciudad de Quezon is one of the sought-after subdivision dito sa San Fernando, Pampanga pagdating sa malalaking lots. So, yung mga pupuntahan natin is 249, 350, 240, and 273 square meters. So, samahan nyo kami na puntahan natin yung mga lote ngayon. So, tara! Ayan na yung gate ng Ciudad de Quezon. So, stop muna tayo dito para mag-iwan ng ID. Chip? Sa ano? Phase 1B. Thank you. For security and recording ng mga pumapasok and lumalabas sa subdivision. And then yung isa, ayan, makikita nyo from here dito sa gate, makikita na agad yung isang lot which is yung 350 square meter. Ayan, yung katabi mismo ng bahay na nakatayo na yan. For me, on my personal opinion, yun yung pinakamaganda kasi 350 square meter siya tapos cul-de-sac pa siya. Ito yung 350 square meter. As you can see, cul-de-sac siya. Ito lang yung kalsada, di ba? Pero since cul-de-sac siya, mas maluwag yung naging road nung cul-de-sac na lote. Base dun sa plano, parang hanggang dito siya eh. Pero syempre, still, yung makakapag-pinpoint lang kung hanggang saan talaga yung location is geodetic engineer. Yan, magandang bahay na yung matatayo nyo dyan. So, pakita ko yung mapa. Pagpasensya na, medyo luma na yung mapa. Ito yung entrance gate. So, pumasok tayo dito sa phase 1B or phase 1C. And then, ito lang yung 350 square meter. So, di ba? Ang lapit niya lang. Pangalawa natin pupuntahan is dito din siya, phase 1B or phase 1C. Dito siya. 249 square meter naman. Ito lang yung alam ko ngayon na for sale dito sa phase na to. Usually, yung mga ibang for sale are allocated na sa phase 2B extension. So, dito na sila banda. So, yan. From the 350 square meter, puntahan naman natin yung 249 square meter. Or ito, tapat na ito. Yung 240 kasi is 12 by 20, so around 12 by 20 plus square meter. So from the title, dun natin makikita yung exact na technical description or dimension ng lot. So ito siya. Yan. So ayun yung clubhouse ng subdivision, no. Diyan yung clubhouse, meron siyang clubhouse sa baba and then meron din sa second floor. And then meron siyang swimming pool pero as of now hindi siya nag-ooperate. Yung master plan nito per phase is meron siyang kanya-kanyang gate. So praying na soon magkaroon na ng guard per phase. Dito tayo dito. Ito siya. 278 square meter. So 13.9 by 20 yung dimension. So ang naganda nito, ito may mohon na. So yan, magmula dito gandun. So yan, ito yung 278 square meter. Hanggang dun sa corner na yon. Tapos yun, ayun, may mohon din doon. Yun. Papuntahan ko siya para makita nyo. Kung walang mohon, mahirap natin ma-pinpoint. Pwede lang natin silang i-estimate. Pero as broker, hindi rin namin pwede siyang ituro accurately kung hanggang saan talaga. Not unless geodetic engineer yung maglalagay ng mga markings. Ayan. Ayan. Pagka mayroon mohon na ganito, usually, eto siya. Ito yung start ng property line. So, apat yung dinidivide niyang property niya nito. Isa, property 1, then property 2, then property 3, and then property 4. So, pagka pinatansian nyo siya, pag nagpapatayo kayo ng bahay, dito siya sa gitna. Tapos, yung pasok nung property line, pag ganun. Okay?
And then dito naman yung 240 square meter. So banda siya dito. 240 square meter, 12 by 20. Ayan, dito banda yung 240. And then yung isa naman, banda siya doon. Tara, lakarin natin. Kaya usually, yung iba talagang lots is walang muhon. Kailangan, pag magpapatayo kayo ng bahay, paparelocation survey nyo ulit sa geodetic engineer para accurate yung mabakuran nyo na property. Yan, banda siya doon. And then, malalaki yung mga tinatayong bahay dito. Then, yung mga corner, minsan may 350, ganon, 400. Pero wala na tayong corner, guys, ha. Tapos, minsan din, pag nag-grass cut, since machine yung ginagamit nila, pag halimbawa na gumalaw yung muhon, so wala na siya sa proper place. So, yan, banda siya dito. Yan. Hindi na natin, since madamo dito, mahirapan tayong malocate, pero magbibilang tayo ng lote doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pang 7 lote magmula doon. Init. So yan. Sunshine na lang natin. So banda siya dito. Yan. Banda dito yung isang 240 square meter. So yan, banda siya dito. Yung 240 square meter. And then yun naman yung Phase 2A extension, ayun. Marami din mga bahay na nakatayo. So ayan, ito kasi yung huling phase na inopen, kaya medyo mas konti yung mga bahay na nakatayo. Pero as you can see, marami na rin naman nagpapatayo ng mga bahay dito. So ayan, thank you.